Paano kumuha ng e-travel pass pauwi ng Pilipinas gamit lamang po ang inyong mga cellphone. So yan po mga kabayan ang ituturo natin sa tutorial na ito. Kung kayo po pauwi ng Pilipinas, isa po ito sa mga requirements na kailangan nyo pong kuhain para po kayo makauwi ng Pilipinas. Ito po ang e-travel. So para po dun sa mga first time na uuwi ng Pilipinas at kailangan nyo pong kumuha nito, ganito lang po ang gagawin nyo. Una po natin gagawin ay kailangan po natin i-open ang browser ng ating mga cellphone. Ang gagamitin kong browser dito ay Chrome. Open natin. Pagdating po sa inyong mga browser, i-search nyo lang po itong eksaktong link na isi-type ko po. Okay? Huwag po kayo mag-search ng iba kasi po marami pong website dyan na fake website. Ang iba naman po phishing website. Ang iba naman po ay yung may mga bayad pong website. So dito po, idadari ko kayo dun sa mismong website na free at website po talaga ng e-travel. I-search nyo po ito. Yan po ang isi-search nyo sa taas na makikita nyo. Yan po yung exact na link na kailangan nyo pong i-search para po direct na kayong makapunta doon sa website ng e-travel. And then, i-open nyo lang po, i-okay nyo lang po. And then, mapupunta po tayo dito sa mismong website ng e-travel. So, dapat ganito po ang lumabas sa inyo. Pag hindi po ganito ang lumabas sa inyo, ibig sabihin po ibang website po yan mga kabayan. So, dito may mga kailangan po tayong pilapan bago po tayo makakuha ng QR code or yung e-travel pass. So, dito announcement po, paalala, pag tayo po kumukuha ng e-travel, kukuha po tayo under 72 hours. Yun po yung, wag po kayo kumuha before 72 hours. Okay, 2 days to or 3 days. Dapat, ang bawa pang flight nyo po ay January 3. Dapat po mag-start kayo kumuha ay January 1, January 2, and then January 3 before po kayo mag-check-in. Okay? Diyan po kayo pwedeng kumuha. Huwag po kayong kumuha ng December 31, ganun ha. Kailangan 3 days po, under 3 days kayo bago po kayo makakuha or bago po maging available yung inyong mga e-travel. So dito, pag okay na po yan, kailangan na po natin mag-registered. So, kailangan po natin dito piliin ang Philippine passport holder or foreign passport holder. Halimbawa po, may kukuha po kayo na e-travel, kamag-anak nyo, asawa nyo, kakilala nyo po na foreign passport holder, dito nyo po ang pipiliin. Ayan. Kung kayo naman po ay OFW or Filipino citizen, dito po kayo sa Philippine passport holder. Okay? Then dito po, citizenship, siyempre, kailangan po, ang piliin po natin dyan ay Pilipino. Ayan. And then, travel type po, click nyo po yan. Dapat po, ang pipiliin po natin dito ay arrival. Okay? Ito pong arrival, yung mga papasok ng Pilipinas. Kung doon po kayo, kung galing po kayong Pilipinas, palabas po kayo ng Pilipinas, dapat po departure. So, may iba pong tutorial tayo niyan mga lods. I-visit nyo na lang po sa ating page and channel po dyan ha. So, dito po tayo sa arrival entering the Philippines. Yan po ang pipiliin natin. Then, dito naman po sa transportation type, ano po ba yung sasakyan natin? I-click natin yan. So, siyempre, kung aeroplano, dito po kayo sa air. Kung barko pang sasakyan nyo, sea. Ayan. Siyempre, aeroplano po tayo. And then, dito naman po, date of arrival. Kung kailan po kayo darating. Ito na po yung pinalawanan ko na kailangan 3 days, under 3 days kayo magrehistro. Halimbawa, ngayon po ay, ano po ba ngayon? January 10, ganyan. So, ang flight ko po ay January 12. So, pwede na po ako magrehistro. January 10, 11, and 12 sa araw na po na yan, pwede na po kayo magrehistro. So, piliin nyo lang po dito. Click nyo po yan. Ayan. Yang available na yan na may mga highlights na black, pwede po yan mga lods. Pero mostly sa 3 days lang talaga yan na available. So, ngayon is January 10, and flight ko ay January 12. Piliin ko lang po yan, 12. Ayan. And then, malalagay po yan dyan. Then dito naman po, kailangan po natin dito ilagay yung email. Valid email po mga kabayan. Make sure lang po na marireceive po natin, din ma-open po natin yung email. Pwede po tayo maglagay dito ng ibang email ng kamag-anak natin, kahit yung amo natin. Okay lang yan. Kasi po, isi-send po doon yung copy ng inyong mga e-travel. In case man po hindi nyo may screenshot, doon po yan isi-send sa inyo. So dito, dapat parehas po yan, dalawang yan, re-enter email. Okay? I-type nyo po manual, wag nyo pong i-copy-paste. Then dito, kailangan po natin itong i-check yan. I have read, agree na yan. And then, yes po natin ito. And then, pag nailagay na po natin yung mga information, lahat po dyan, napilapan po natin yan. Make sure lang po na tama yung mga information kasi po hindi po yan magne-next. Pag po, click natin itong continue. Pag okay na po, i-click na po natin itong continue na ito. Yan. Ngayon, mapupunta na po tayo dito sa step 6 step po ito na kailangan pilapan natin. Sa ibang bansa naman po,
5 step lang to, may ibang bansa na 6 step ang required. So dito, personal profile po. So ilalagay po natin dito yung ating mga personal information tulad po ng first name, pangalan po natin, middle name, optional naman po yan, pero mas maganda lagyan na po natin. Ang ating mga apelyido, last name, suffix, ito yung may mga junior, senior, optional naman po yan kung gusto nyo pong lagyan, kung ayaw nyo, kayo po bahala. And then dito, passport number, yung ilalagay po natin passport number dito, yung magta-travel po, yung gagamit ng i-travel, huwag tayo maglagay ng ibang passport dito kasi i-check po yan mga loads o mga kabayan sa airport. Then dito, sex, so hindi po yan yung inisip nyo mga loads, ayan. So i-click po natin ito, yan po yung lalaki or babae. Wala po iba dito na pagpipilian, dalawa lang po. Halimbawa po lalaki, ayan. Then, pagdating po dito, ang inyong mga birthday. So, ang susundin nyo pong birthday, kung ano po yung nasa passport nyo. Kung iba po yung sinusunod yung birthday, kailangan po yung nasa passport nyo po ang sundin nyo. Siyempre, citizenship, Filipino. And then, country of birth, saan po kayo pinanganak, yung susundin nyo rin po yung nasa passport nyo. So, i-click nyo lang po yan, and then, hanapin nyo po kung anong bansa po kayo pinanganak. Siyempre, dito tayo sa mahal na Pilipinas. Dito naman po, mobile number. Halimbawa po ang gagamitin yung number ay ibang number, local number. Halimbawa niya sa Saudi, Amerika, or saan man po. Pwede po yan. Ipalit nyo lang po ito. Halimbawa yan. Ayan. Piliin nyo lang po dito yung QR, tawag na country code. Ayan. Hanapin nyo po dito kung ano pong bansa ang gagamitin yung number. Halimbawa, Brazil, ganyan. And then, ilagay nyo po dito yung kasunod na number ng inyong Brazil number. Okay? Kung ano man po ang number na gagamitin nyo. Siyempre, pwede po ang Pilipinas. So, pag okay na po, nalagyan nyo na po ang information na ito. Make sure lang po na tama po para po hindi po kayo magka-problema. So, i-click nyo na po itong next. And then, mapupunta po tayo dito sa step 2. So, dito po sa step 2, ang ating permanent country of residence. So, ilalagay po natin dito. Kung residence po kayo ng bansang pinagmulan nyo, pwede nyo po yan dyan ilagay. Pwede nyo rin pong ilagay yung address ng nasa Pilipinas nyo. Okay? So, ilagay nyo po dito country. Piliin nyo po yan dyan. Halimbawa, Philippine ako. Siyempre. And then, so, maglalabas po itong mga province na yan, municipality. So, ilalagay po natin yan. I-click lang po natin yung mga maliliit na arrow na yan. So, dito sa address line 2, optional naman po yan kung may iba po kayong address. So, ilagay nyo po yan dyan. Kailangan nyo pong pilapan po lahat yan. Pag okay na po, i-click nyo na po itong next na to. And then, mapupunta po tayo dito sa travel detail. So, dito po sa travel detail, ito na po yung mga detalye ng nasa ticket natin. Kaya make sure po na makikita natin ng mas maaga yung ticket natin. Malalaman po natin yung ating flight detail. Kasi kailangan po doon yung inyong mga flight number. Okay? So, ayan. So, kailangan po natin ditong pilapan to. So, country of origin po, kung saan po kayo nagmula. Okay? Ito yung pinagmulan nyo po. Huwag po yung pinag-connectingan nyo. Click nyo po yan. Yan, halimbawa po nagmula kayo sa Saudi. And then, are you an overseas Filipino worker or OFW? Click nyo po yan. Kung hindi naman po, no. Kung OFW po kayo, yes. Yan. So, OFW classification. Click nyo po yan. So, kung saan po kayo nagtatrabaho, halimbawa sa sea base or land base, purpose of travel, ano po ba yung purpose ng pag-travel nyo? Uwi kayo ng Pilipinas or pupunta kayo ng Pilipinas, ano po ang purpose? I-click nyo po yan. So, hanapin nyo po dito, halimbawa business, convention, education, training, government. So, marami po yan. Ayan, religious, returning, resident. Ayan, kung kayo po ay final exit na, dyan po. Kung transit po kayo, ibig sabihin kung dadaan lang po kayo ng Pilipinas, and then pupunta agad kayo ng ibang bansa, yun. Transit po kayo mga loads, okay? And then, visit friends, relatives. So, ayan. Marami po yan mga loads. So, work, employment. So, ayan po. So, kayo na po bahala dyan mga kabayan kung ano po yung mas malapit dito po sa inyo. So, halimbawa ako, returning residence na lang. Ayan. Ayan. And then dito, traveler type. Ano po ba kayong traveler type? Siyempre, tayo po ay aircraft passenger. Mga pasahero po tayo, hindi tayo flight crew. Ayan. So, name of airline, yan po. Ano po yung sasakyan natin? Dapat po alam natin yung sasakyan natin na, yan. Name of airline, i-click natin yan. Halimbawa, sasakyan natin mga kabayan ay Philippine Airline. Hanapin po natin dito yung Philippine Airline. Ayan, Philippine Airline. Yan po, i-click natin po yan. And then, ilagay po natin dito yung ating mga flight number. I-click nyo po yan. Ayan. So, makikita nyo rin po yung flight number nyo. Nasa ticket nyo po yan, Makikita nyo po yan sa mga itsurang mga ganito. Ayan, ayan. So, ang flight number ko ay ito. Ayan, PR, ayan.
Yan po. So, automatic, pag click natin yan, dito po tayo mapupunta sa Ninoy Aquino. So, pag okay na po yung mga information nyo dito, make sure lang po na tama yan kasi kung may mali po, hindi po yan matutuloy or magkakaproblema po kayo niya sa airport. So, pwede nyo na po itong i-click na next. And then, mapupunta po tayo dito sa step 4. So, dito po sa step 4, destination upon arrival. Ito po kung saan po tayo pupunta once po tayo nag-arrive sa Pilipinas. So, dito, pwede kayong mamili sa tatlong yan, hotel in a resort. Ang bawa po magdediretso kayo sa may mga hotel po kayo. Kailangan po natin dyan ilagay yung hotel na tutuloyan po natin. Ayan po. So, may mga hotel po yan. Ayan po. Ayan. Mamili po kayo dyan. So, kung wala po dyan, i-type nyo po yan. And then, contact information ng hotel po. And then, kung kayo naman po didiretso sa inyong mga bahay, click nyo po yung residence. Halimbawa, nandito naman po kayo sa Cavite or Manila. Ayan, click nyo po yan. And then, same as permanent country residence. Halimbawa, ganyan. I-click nyo po yan para din na po kayo mag-ulit. So, kung iba naman po, hindi nyo pong lagyan po ng tinatawag na sarili nyo pong iba pong address ang tutulayan nyo, kayo po bahala, okay? So, dito po gagamitin ko sa same as permanent address. So, halimbawa naman po, kayo naman po ay transit, hindi na connecting flight lang kayo sa Pilipinas, transit. I-click nyo po yan, ayan. And then, hanapin nyo po dito yung airport ng arrivalan nyo, ayan po, ayan. Bawa sa Ninoy kayo nag-arrive. And then, sa country of destination nyo po, papunta po kayo saan, ayan po. So, hanapin nyo na lang po dito yung country na pupuntahan nyo po, okay? Bahrain, ganyan po. So, kung yan po kayo ay transit, okay? So, siyempre dito tayo sa residence. Ayan, kaya natin to. So, pag okay na po, nakapili na kayo sa tatlo dyan. So, marami ang nalilito dyan. So, make sure lang po na mapipilapan nyo po yan ng mas maayos, okay? So, pag okay na po, ilagay nyo ng contact information dito. I-click nyo na po itong next. And then, mapupunta na po tayo dito sa step 5. So, dito po sa step 5 ang ating health declaration. So, as of July 2022, 2023, wala na pong COVID test or vaccination requirements. So, mga magta-travel po papunta sa Pilipinas. So, answeran lang po natin to. Ayan. So, make sure lang po na ang i-answer po natin dito ay totoo po. Okay? So, hindi natin alam na baka po may dala tayo ng kung ano man po ang virus. So, dito po, halimbawa po, country, kung saan po tayo nagtrabaho, binisit natin sa loob po ng 30 days. So, kung mayroon po kayong mga binisita or mayroon po kayong pinuntang bansa, piliin nyo po yan dyan. Ayan. Hanapin nyo po yung bansa na pinuntahan nyo. Except po sa bansang galing kayo, ha? So, kung wala naman po, huwag nyo na po lagyan. And then, dito po, kung mayroon po kayong nakatabing na-expose po na bawa nagka-COVID, nagkasakit sa loob ng 30 days, past 30 days bago kayo travel, i-click nyo po yung yes. Kung wala naman po, no. And then, kung kayo po nagkasakit sa loob ng 30 days, yes. Kung hindi naman po, no. Pag okay na po, nalagay nyo na po yung mga information dyan or nasagot nyo na po yan, i-click nyo na po itong next. And then, mapupunta na po tayo dito sa step 6. So, dito po sa step 6, ang ating summary ng information na mga nilagay natin. So, make sure lang po na tama. I-double check po natin yan. Ayan, lahat scroll up po natin yan. Lahat po yan, kailangan po nating i-double check. Kasi kung may mali po, magkakaproblema po kayo. Pwede po kayong ma-hold sa airport. So, kung may mali po, i-click nyo lang po yung pin button or pin icon na yan. And then, babalik po kayo sa step na kailangan nyo pong editin, and then i-continue lang po yung step na yun, okay? So, pag okay na po, make sure lang po na tama, i-click nyo na po itong submit. And then, lalabas na po ito. Congratulations, you have successfully submitted your detail, okay? And then, lalabas na po itong inyong mga QR code. So, yung pong QR code, pwede nyo po yan i-screenshot or pwede nyo po yan i-save or i-download. O, pwede nyo naman i-screenshot nyo na lang, and then ipapakita nyo lang, and then sa check-in area po yan, minsan tinitingnan. Ha? So, magsasendin po ito sa email, isasendin po ito sa inyong mga email, kaya make sure yung email nyo po ay valid para po in case man na mawala yung screenshot nyo, meron po kayong nakasave na QR code or reference number. Okay? So, ganun lang po kabayan ang gawin mo para po makakuha ng e-travel pass or e-travel QR code pauwi po ng Pilipinas. So, sana po nakatulong. Kung may katanungan ka po, pwede ka pong mag-comment sa comment section ng video na to at sagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. So, hanggang sa muli, much love, God bless.